magsulat ng 200.5 million na ayuda. Hanggang press release lang. Pero alam natin na hindi yan nakakarating sa pera, ay ang pera yan sa ating mga kababayan. Isang patunay nung nasa Davao na pina-claim siya ng barangay captain, then later on, inintrega pa, naghati-hati, dahil kasama pa yung mga kagawad, you know, at mga taong barangay doon, taong taga-salakay. So, eto yung ginagawa ng bangag ninyo, kaya dapat it's either wag na nating padatingin sa SONA or or araw ng SONA, you'll never know for whatever means, but definitely hindi yung iniisip nila na mayroong dyan, mayroong may mag boom 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 or bang bang bang. Di ba? Hindi yan gawain ng mga Duterte, ang gawain ng mga bangag kayo at ang mga Aquino. Ang Aquino administration, doon nagkaroon ng mga pangbang-bang-bang sa mga magsasaka. At doon din ang panahon ng tatay mo, di ba? At ngayon gusto mong gayahin sa panahon ng tatay mo. Baka nga ang mangyayari dyan, gagawa kayo ng eksena, mag-create kayo ng sarili nyong boom, boom, boom. Di ba? Tapos, mag-iisip kayo sa sinasabi ni Inday Sara na designated survivor. Ini-etchos lang kayo nun. Mga gagong, mga jutang zinemes. Yan ang nagpapala kapag pulboronic government puting na namumuno sa inyo. So you get your shirt dyan sa ating store sa YouTube. Available ating Canada and US lang. Alright. So ngayon mga kababayan, snort of the national addict, sabi ni Minda Diaz. Dito naman ang men and women in uniform, tahimik sila siguro, sabi ni Bahar, tiba-tiba sa allowance galing kay Marcos, yung mga nakadikit sa kanya, definitely. Okay? Mga nakadikit sa kanya, yung mga nauutusan ni Lisang mangidnap and everything. Tamang hinala ang mga bangag, sabi ni Lonsky. Exactly. Baka mas masahol pa ang mangyayari ay masahol pa talaga. Masahol pa po ang ginagawa ni Bangag Jr. Kumpara sa nangyayari in the past. Well, masahol ngayon dahil sa kabila ng social media natin, patuloy pa rin tayong sinusuppress, ino-oppress, lalo kayo dyan sa Pilipinas. Lalo kayo dyan na patuloy na talagang tinatakot ang mga kababayan natin. Ibang sila. So yun na nga, ayon sa ating puting ahas, natataranta na daw sila. Naalarma sila sa sinabi ni Inday, baka daw may boom boom boom. Parang mga gago. Tapos ito naman mga syunga. Yan mga dugyot na mga bayaran ni Lisa Tanas, mapapolitiko man o sino man yung mga nagkikiskipay kay Lisa, pinaniniwalaan nila yung mga haka-haka nila, di ba? Mahilig sila sa ganun haka-haka, aning-aning, trip, yung tamang hinala. Ano ba na-achieve ni Marcos Jr. by the way? Wala naman na-achieve yung nayupak na ito. By the way, okay? Speaking of mga police officers, kayo, mga palangga, kayo mga brusko, recently, di ba, binito ni Bangag Jr. yung pinaghirapan ni Senator Bato. Ito na ngayon, Senator Bato. Okay? Binito niya yung Senate Bill 2249 at yung House Bill 8327 or yung PNP Organizational Reform Act. Okay? So, ito daw ayon sa interview ni pagpapaliwanag actually ni Senator Bato. Ayan, shout out naman sa Senator Bato. Nakita mo na Senator Bato. Yung pinaghirapan mo at ng mga sinasabi mo na nag-draft nito na coming din mula din ito sa galing daw din ito sa liaison officer ng Malacanang, PNP, yung mga concerned, yung mga stakeholders nitong batas na ito. Okay? Tapos sinasabi ni Bato, ginagawa lang niya yung trabaho niya bilang isang mababatas dahil ito yung nilalapit sa kanya, ito yung sentimiento ng mga kapulisan. Okay? Tapos binito ni Kuting, hindi niya pinirmahan itong batas na ito kung saan maglalayon ayon sa bill, hindi ko nabasa yung buong bill. Nag-base lang tayo dun sa statement ni Senator Bato na ito ay makakatulong sa mga mga bagong police o sa lahat ng mga police, whether bago or old, di ba? At ito ay
yun nga, pabor ito sa kanilang pagsiservisyo o para lalo mapaigting ang kanilang serbisyo at madagdagan ang sweldo nitong mga PNPA daw na newly graduate. Kumbaga, yung pagpasok pa lang sa PNP, dapat ang ili-level daw yung sweldo sa PMA, mga PMA year. Kasi based dun sa statement na so hindi pala ngayon pantay ang natatanggap ng mga sundalo doon sa PNP. Let's just talk about general, okay? Paano natin balakasin itong pinag-uusapan nila. So, hindi pinasa ni Marcos Jr. So, ang question dito, ilang milyon ang nilamon ng mga tiwaling kongresista at mga senador dito sa pag-abalakas ng mga batas-batas, ng bill-bill na ito, na hindi naman pinirmahan ni Bangag Jr. Ano yung reason? Alam mo, Senator Bato, anong dahilan nito? Kahit gaano kaganda ang bill na ipapasa mo na dinraft ninyo. In fairness doon sa naniniwala naman ako na may mga matitinupang mga tao na susulong dito sa mga ganitong klaseng batas para sa kapakanan ng ating mga pulis. Kung ako ang tatanungin ninyo, ay dapat na talagang palakasin natin ang mga kapulisan natin at parang hindi na sila mangikil at hindi na sila mag-extort ng pera. Kasi kung sila ay sagana sa sweldo, benepisyo, pati sa kanilang mga subsidy, hindi sila gagawa ng mga bagay-bagay na, na ikakapahamak nila o ikapapahamak ng mga mamamayan. Look at this. Ito na lang, Senator Bato, okay? Ako'y hindi galit sa'yo. Buisit lang ako kapag parang kumakampi ka sa mga bangag. Okay? Naniniwala naman ako sa intention mo, pero ayoko lang ng duwag na bato. Okay? Ito na ang hudyat sa'yo. The reason why finito ito ni Bangag Jr. dahil ikaw ang author nito and you are connected or associated sa Pangulong Duterte. Kaya kami nanggigigil nung time ng Pidea Leaks, Senator Bato, sa'yo dahil parang nahinaan kami dahil ayaw mong ipatawag si Lisa Marcos na binanggit na siya ay mastermind at kasabwat si Comar. Yan lang kami galit sa'yo. Kung bakit hindi mo ginagawa, hindi mo ginagampanan ang iyong pagiging chair person, mga palangga, dyan sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, na ipatupad mo ang iyong trabaho, gawin mo, na dapat wala kang sinisino kung si Lisa Tanas ay sangkot. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinangalanan sa video na ipinresent ni Agent ng Bayan Morales na binanggit ni Picoy na si Lisa at itong si Kumar, James Kumar, ay magkasabwat na nagkumbinsi o kukumbinsihin si Morales para maghingi ng magbigay ng bribe money para hindi na magsalita sa Pidea Leaks through Picoy o Romy Enriquez. Yun kami, Senator Bato. Ngayon nakita mo na bakit binito ito. Ako naniniwala naman ako na ang mga batas na katulad nito ay para sa kapakanan ng mga kapulisan. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko, kung ako lang ang may power, bibigyan ko ng pinakamataas na sweldo yung mga pulis at mga sundalo. At napakagandang benepisyo. Lahat ng mga anak nila, bibigyan ko ng scholarship. Hindi na magnanakaw yan, hindi na mag-aano yan. Hindi na mga extort yan. Meron na unti-unti siguro. Pero kung ang ating mga palanggang mga pulis ay mismong hirap na hirap, yan ang tinatawag na kapit sa patalim. Hindi ko sinasabi na, sige, mangikil kayo o mang-extort kayo, mang-hold up kayo. Pero kapag, di ba, remember, nung Pangulong Duterte, dinoble niya ang mga sahod. Okay? Sabi ni Razor, nagpakulay ka. At effect lang yan palangga. Effect lang yan. Ayan. So anyway, going back. So, kung si Pangulong Duterte, di ba, naging productive ang mga pulis. Okay? Naipakulong niya ang mga mayor, ang mga matataas na tao dahil sa droga hanggang ngayon. Nakakulong pa yung mga yan. Iba, nagkandamatay na nga. Ang tanong ko sa inyong mga kapalanggang pulis, kung ako ang presidente nyo, sagana ang buhay nyo lahat, pati ang mga anak ninyo. Hindi lang kayo, teachers lahat, ibubuhos ko ang pera sa inyong mga nagsiservisyo sa bayan.
nurses, doctors, police, lahat kayo. Hindi ko ibubulsa katulad ng ginagawa na ni Bangag. Ang ginagawa ngayon, pumupunta sa umiikot sa mga probinsya, namimigay ng ayuda. Hindi tayo magsusurvive sa ayuda. Ginagawa mong tamad ang Pilipino. Bangag, dahil unang-una, ang ating mga kababayan, kahit naman sino, mabalitaan mo, o si Bangag namigay ng 10,000, ikaw wala kang pangsaing. Pupunta ka, pipila ka. Kahit ako na sa pwesto ninyo, gagawin ko. But hindi ibig sabihin na natutuwa ako kay Bangag, ay at ako'y nasisihan sa kanyang ginagawain. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating ang 10,000 pesos o 5,000 pesos dun sa mga pinitsura nila, ginamit nila para sa kanilang Facebook o sa kanilang press release. Yun mga palanggang pulis. Believe me, pag ako presidente nyo, lahat happy kayo. Lalagpasan ko yung ginawa ni Pangulong Duterte. Why? Nasabi nila, hindi mo lang kasi alam kasi, wala kang alam, hindi ka naman politiko, That is doable. Why? Siyempre, imbis na nakawin ko na, ibigay ko sa inyo. Para maging happy ang Pilipinas, maging first world country tayo. Lahat ng mga kawatan, shoot ko lahat sa bangin. Tapos ang sasabi ni Kuting, kaya binito niya, di ba, kasi magkaroon ng problema dito sa pagsasahod sa pulis, baka makapagdagdag ng mga sahod, baka magkaroon ng problema sa ating, pwede magkaroon ng shortage of funds and everything. There's no such thing as magkakaroon tayo ng shortage or disparity between that AFP at ang tinatanggap ng PNP. No, walang ganyan. Sa dami ng pera, yung 800 billion, okay, na program funds, na paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez tuwing may isog rally, ni Atty. Glenn Chong, ni lahat ng mga speakers, that's 800 billion. Okay? Ilan ang police? 228,000? Bibigyan ko yung, kunyari, compute nyo. Bibigyan ko ng 20, ayoko ng 650 pesos na rice subsidy 1 month. Bibigyan ko kayo ng 20,000 pesos rice subsidy. Compute nyo kung magkano yung 228,000. Dali. 228,000 ng police times 20,000. Magkano yung palangga? Kukunin natin sa budget ko. But it's for the heck, di ba? Ang payat ng 600 na, 650 nga, ninakaw pa ng 50 pesos mga palangga. Okay. Times 228,000. Okay? Okay, 4 billion. Okay? Tama? 4 na billion. 800 billion. Yung unprogrammed funds na binubulsa ni Marcos Jr. 4 billion lang para sa mga kapulisan. Bigay din ako ng 4 billion sa mga teachers, 4 billion sa mga nurses. Ilan lang yan doon sa 800 billion unprogrammed funds. See that? Kung yung 800 billion unprogrammed, we were talking about 800 billion funds. Scaly, tama. Yeah, 4.5. Tama ka. 4.5 billion. Ano yung 4.5 billion? 20,000 rice subsidy nyo sa akin. Kayong mga palanggang polis. Kasama AFP. We are talking yung mga low-ranking officials. Okay? Yeah, nakita nyo kung gaano, sabi ni Jocelyn Valdez-Tonon, 90 billion sa PhilHealth. Yung 90 billion na lang, ibubuhos ko sa nurses kasi sa nakawin, hindi natin madadala sa hukayan. We need a president like me. Diba? Kasi yung 90 billion na yan, chika-chika lang to palangga. Ba't hindi mo masabi ang takbo ng tadhana? Okay? Yung 90 billion na yan sa PhilHealth, ibibigay ko sa mga health workers yan na hanggang ngayon, yung kanilang heya, hindi pa rin natatanggap na nagre-reklamo. And now, kayong mga kapulisan kayo, mga palangga ko, gusto kayong mag-ipon-ipon dun sa House of Representatives kasi nabangag si Lisa, baka si Inday maging magiging designated survivor. See that? Sabi ni Gerald, ako na daw ang presidente. Kung ang presidente ay gustong pagyamanin, kasi ganito yan, ang mga pulis, I'm not saying, mga ilan-ilan ang gumagawa. Kaya, marami pala. Ang mga pulis, kaya nakakapag-isip yan sila ng hindi maganda. Diba? Nakakapag-extort, which is no-no yan. Kasi, nagsisimula po yan sa maliit na sweldo.
Kunyari, PO1, PO2, I don't know, magkano ba? Comment nyo nga, magkano sweldo ni PO1, PO2, PO3, hanggang patas. Comment ko lang for the nagsisimula sila, syempre may pamilya sila, may mga pangangailangan sila. Kaya natitempt ang tao, lahat tayong mga nilalang sa mundo, merong ganyang temptation. It's up to us kung paano natin makukontrol. Let's say ako isang pulis, o si bunso ko, naku, walang pang tuition fee, ganyan, ganon. So, mabuburo yung isang pulis, 29,000. Ano yung 29,000? Napakaliit yan sa panahon ngayon, ang 29,000. Sabi ni Butter Tommy Jelly. So, kung ako isang pulis na nagugul ako sa buhay dahil 4 ang anak ko nag-aaral lahat, matitempt ka na gumawa ng mga bagay-bagay na mali hanggang sa maging habit mo na. Hanggang sa maging habit mo na, hanggang sa manggugurgur ka na ng tao sa ngalan ng pera. Pero ang mga kapulisan, kung yan, pulis at sundalo, kung yan ay talagang aalagaan ng gobyerno, na let's say for example, dapat may educational mayroon pa yung, what's it called that? Educational program, continuing education. Na kapag si pulis ay gustong mag-aral, funded dapat yan ng gobyerno. Let's say si PO1, PO2, PO3, magaling, matalino, sir. O, di ba? Gusto niyang mag-abugas siya o whatever. Dapat may mga ganyang proyekto ang bayan natin. Yan, meron ba yan? Baka hindi ko lang nabasa. Na kung ikaw ay pulis na gusto mo pang ituloy lalong pagyamanin ng iyong isipan, dahil gusto mo maging pakadalubasa at later on mapakinabangan ng iyong angking galing ng taong bayan, eh di bibigyan ko yan as leader, as your president, bibigyan ko kayo lahat ng gustong mag-aral, go. Meron tayong pondo, hindi ko na nakawin yan. We're talking 800 billion sa unprogrammed funds, 90 billion sa PhilHealth. Wala pa po yung multi-billion na ninanakaw ng pamilya ni Lisa Tanas, pamilya ni Bangag Jr., pamilya ni Romualdez, diyan sa smuggling business. Wala pa. Tingnan po, itong Jutang Jeremy sa Tambalusos, remember, nag-donate ng $2 million sa Harvard, remember that? Na hindi nga siya makadonate sa mga pobre espiritu dira sa sa Samar, sa Leyte, sa bayan niya. Inuuna pa dito ang Harvard University. O sa drugs pa, sabi ni Miss Scott, exactly palangga. Imagine niyo, napakasaya ng napakaganda ng Pilipinas, believe me, ang ating mga OFW, kaya nating tapatan o lagpasan ang Singapore. Pero hanggat buhay ang mga demonyo, hindi natin malalagpasan o mapapantayan kahit man lang Thailand, na pag-iiwanan na tayo ng Thailand. Ngayon, sabi niya, Elena, ang teacher, ang dami ng problema. Ayan, at least nga si Inday, di ba, meron siyang program. Yung, binigyan na ng vacation, 1 month ba yun? Yung paid vacation ng ating mga teachers. Ang hirap-hirap ng trabaho ng mga teachers. Gigising ng umaga, di ba? Magtuturo, uuwi. May mga anak din yan, may mga pamilya din yan eh. At saka tama, napakagandang programa ni Inday. Kaso lang, ayaw po ng bangag na gobyerno kayo na magiging maayos. Ayaw nila ng matinong leader. Sabi ko nga sa inyo, balikan natin si Inday, ano ba ang nakita ninyo na ginawa ni Inday Sara na nakikipag-partner ba sa smuggler? Wala. Meron ba inutos si Inday na magpakidnap ng mga kabataan? Wala. Si Lisa meron. Yan dapat ang tinututukan mo, Abalos, mamaya dadako ako sa'yo. Ginanggalan nyo pa na ang confidential funds. Ginawan pa nila ng issue na itong si Inday, ang mga proyekto ay para sa mga kabataan, para sa mga teachers. Di ba? Paulit-ulit ko na nagdadala si Inday ng mga kabataan, ng mga deserving students abroad para ma-experience ng mga bata, yung mga matatalinong bata na ito pala yung ginagawa ng Vice Presidente. Ito pala yung Thailand, yung as young individual, mamumolde yung iyong kaisipan. Di ba? Lagi kong 2015 pa ako nagbablog mga palaga. Lagi akong nagdadadala sa inyo. Hindi ba nakikita ng mga politiko yung mga maayos na sistema kapag sila ay nasa Amerika, Canada, Japan, Europa? Diba? Magandang gayahin mo yung mga magagandang nakita mo sa ibang bayan. Hindi eh. Imagine mo, they travel the world. Pero hindi nila ina-absorb yung mga nakikita nila
sa iba't ibang bahagi ng bansa para i-apply dyan sa inyo na hindi pa nakaka-travel. Okay? When you travel the world, hindi ko pa naman na-travel ang lahat ng parte ng mundo. But again, may mga nakikita ako na sana ito yung gagawin natin sa bayan natin. Hindi, inuubos na yung pera ng buwaka ng inang bangag na ito. Kayong mga kapulisan, ang 20,000 na rice subsidy nyo sa akin, kayang-kaya ko ibigay yan. Diba? Pangulong Duterte nga, dinoble. I-triplein ko yung sa akin para kabugin ko siya. Ay, ang aking palangga, Edwin Hamora, I love you palangga. Ayan, how are you? So, hope to see you soon. Okay. Ayan, ako, kaibigan ko yan since 2015. Okay, so ngayon, yun ang nakikita natin dito, mga kababayan. So, napraning sila dahil sa designated, survivor na yan. Ang hilig nyo kasing, alam mo, ganun kasi talaga ang may amats. Alam mo yung may mga amats, may mga bangag, kunyari nagtitipon-tipon tayo, tatakbo ka lang ng ganyan, no? Tatakbo din yan eh. Diba? Kasi bakit siya tatakbo? Alam niyo ba ibig sabihin? Takot kasi bangag, iba kahuli ng pulis. Kunyari may kaibigan kang isang bangag, katulad ni Marcos Jr., nagtitipon-tipon tayo dito, loko-lokohin mo lang yan, tamang paranoid. O yan yung nangyayari ngayon sa statement ni Inday Sara. Diba? So ngayon, mga palangga, ang punto de vista dito, balikan natin yung sa PNP, dito sa na-veto ni Marcos Jr. Senator Bato, hindi pa pala ako tapos sa'yo. Eto, Senator Bato, mamati lang ka sa amua. Mamati, Ilonggo yun, di ba? Tama. Kadungog ka. Okay. Makinig ka lang sa amin na nakikita namin outside, yung mga pangyayari. Hindi mo to nakikita eh. Kasi kapag ikaw nandiyan sa Senate, nagdadadakta ka na, hindi mo nakikita yung sentimiento ng tao. Okay? Sinuportahan kita, sinuportahan ka namin. At tatargetin ka, sinabi ko na to sa iyo last year, through my vlog. The reason why vinito yan ni Marcos Jr., kahit napakaganda ng layunin ng bill na yan, dahil ikaw ang author. Ayaw niya, syempre nga naman, kung ipinasa niyan, kung pinirmahan niya yan, di ba? Palangga, Edwin, Reyna, kapag inano niya yan, ayan ang mga gising ang mga hitad. Ron, thank you palangga. Okay. So kapag pinasa o pinirmahan ni Marcos Jr., yung Senate Bill 2249 na yon, or yung PNP Organizational Reform Act, mga palangga, syempre ang bango mo, Senator Bato, di ba? Bango-bango ka, wow, ang galing-galing ni Senator Bato, which is, ang intention mo naman, na iintindihan naman kita, na ang intention mo para sa kapulisan, at tama ka, hindi naman ito para sa iyo. Anyway, mag-retire ka na. Yeah, just in case na, matatapos ka na, di ba? Matatapos na ang iyong pagiging senador dyan, ang iyong term. So, hindi ka mananalo kung magpapaka-under ka dito sa mga pangat na ito. Pagbukas ng sesyon, okay, ito lang, Senator Bato. Baka hindi na nga umabot si Magbangal Jr. You'll never know kung ano mangyayari. You do it. As soon as possible, buksan mo ang PIDEA Leaks. Karapatan ng taong bayan na malaman kung unang-una sino yung complete gear, yung driver na hinuli ni Kuting, pinahuli ni Kuting kunwari, na asa na ngayon? We're talking 1.8 tons to 1.4, bumaba, naging 1.2. Doon pa lang red flag na, Senator Bato, wala kang ginawa Nandiyan dyan ka, chairman ka ng Commission Dangerous Drugs. Diba? Andiyan dyan ka, patunayan mo sa amin, ilabas mo yung driver na yon at ilabas mo at papuntahin mo si Lisa dahil binanggit ng pangalan niya. Hindi mo pwedeng tapusin yung PIDEA Leaks na yan. Hindi ka kahit kailanman, hindi ka gugustuhin ni Lisa. Dahil hudas yan. Galit na galit yan kay Pangulong Duterte at insecure yan kay Inday. If your loyalty is for Duterte, for Inday, at for taong bayan, wala kang kakatakutan, Senator Bato, ipatawag mo si Lisa na pinangalanan na mastermind ng pagbabribe at pwedeng atakihin sa puso si Morales sa pakikipagsabuatan kay James Kumar. Yan ang gawin mo. Huwag kang matakot sa isang ahas. Kasi kaya naming durugin yan. Kasama ko yung mga palangga ko.
Dudurugin niya namin ng bonggang-bongga. And now what? Okay. Ano pa ginagawa ni mga bangag? Okay, punta tayo dito. Ayok, hindi ko ito ma-miss. Ano ba to? O, Pauline Canada. Okay, anong sabi dito? Si Pauline Canada, mga kababayan, isa sa mga inakusahan. Okay? Na staff ni Pastor Quiboloy. Okay? Na because of that 1 million na bounty reward the other day, nang inalnal ni Abalos na galing daw sa private donor yung bounty, which is labag sa batas, ayon sa mga magagaling na abogado, na pag-usapan na natin yan, nung hinuli nila si Pauline Canada dahil may nagtimbre daw, nung tinawagan ni Attorney Torion, okay, na counsel nila Pastor Quiboloy, dinideny ng PNP na wala daw silang nahuli. Pero may nakakuha na video which pinasend ng SMNI na hinuli nila. Like after few hours pa nila, mga 6-7 hours yata, tsaka na lang nila confirm na may nahuli. Pero nung una dinideny nila, ano yung purpose nito? Bakit hindi nagsasabi ng totoo itong mga general dyan sa PNP? Mga palangga, ang question ko, itong si Pauline Canada, okay, na binabanggit dito, na hinuli nila, hindi po ito nagnakaw ng kaba ng bayan. Hindi rin siya sangkot sa kidnapping. Hindi rin siya sangkot sa pulburon. Okay? Inaakusahan pa lang. Kaya sila tinutugis, di ba? Kasi hindi sila sumipot sa Senate hearing. Yun ang mga dahilan. Ang sabi ng kapo ni Pastor Quiboloy, kasama ng mga staff nila inakasuhan, kasuhan mo kami sa hukuman at kami pupunta. At ayaw namin pumunta dyan sa Kongreso dahil kangaroo court yan o sa Senado. So, antayin namin yung kaso, di ba, hindi nila ginawa. Kasi talagang ang gusto ng gobyerno ay labagin ang saligang batas at bigyan ng grandstanding ang kanilang mga kasinulungalingan. Ipinresent, 7 hours ago, ipinresent ni Abalos. Okay, etong si Pauline, later on, inamin na rin nila na okay, nahuli namin, kaya nga pinresent nila ngayon dyan sa DILG ni Abalos Los. Ngayon, mga palangga, nakatakip yung itsura ni Pauline. Sino ba tong Pauline? Ano ba ang ninakaw niya sa kaba ng bayan? It just so happened na siya ay part ng KOJC. Pinagbintangan siya. At willing naman silang sagutin ang mga kaso na ibinabato sa kanila sa korte. Pero dahil nga ang gusto ni Ontiveros, ang gusto ng mga bangag dun sa loob ng Senado, hindi, kailangan pumunta si Quiboloy kasi papahiyain nila. Di ba, alam nyo naman dun, katulad na ginawa kay Morales, iko-contempt nila. Yan yung purpose ng Senado at Kongreso. Hindi sila mga lawmakers, kundi sila ay mga, what? Mga sisikil ng karapatan. Like, ka-Eric, ka-Lorraine, attorney, Doc Lorraine. So, yaan yun ngayon. So, ano yung nakikita natin dito palangga? Question ko, deserve ba ni Pauline Canada na iharap na akala mo ay nag-manufacture ng drugs o ng pulburon? Hindi. Pero ginagawang trophy nitong gobyernong bangag na, oh wow, nahuli namin. Ang tanong, ano ang kaso ng babaeng yan? Gumorgor ba yan? Si Lisa dapat ang iharap niya sa bayan na nang kidnap sa Turkey. Si Lisa ang kanyang kapatid, ang si Michael Ma na sangkot sa smuggling, si Marcos Jr. na sangkot dito sa alitagtag na protektado pa itong hinuli nilang driver na yon. My God. Huwag natin patapusin huwag na natin paabuti ng ng zona na yung mga nayupak na yan. Kaya sila nababangag, akala may boom 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 na darating dyan eh. But you'll never know. Baka, baka may mga pangyayari na hindi kailangan ng boom boom boom. Baka show. Pwedeng ganon. Oh. So yun po ang ginagawa ng bangag na ito. Yung mga sindikato, ito na nga, ito uulitin ko. Mga polis, mga sundalo, lahat kayo mga nanonood na nakikinig. I-compare ninyo, magagaling naman kayo mga polis. Itong si Pauline Canada, hindi po siya sangkot sa high crime. Okay? Si Lisa Marcos po ay sangkot sa high crime, sa kidnapping sa Turkey. May video na pinakita natin.
paulit-ulit ko na nga lang, nandiyan sa TikTok, sa Instagram, ang video niya na pinakialaman niya o binribe niya o inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin at si Teddy Boy Locsin para isakatuparan ang pag-extract, illegal extraction sa mga bata sa Turkey. Documented. Pero walang ginawa mga hindot na mga law or hindi sila lawmakers. Okay? Mga kawatan dyan sa Congress at Senado. You compare dito sa ginagawa nilang tropi-tropi ngayon, si Pauline Canada. So, mga kababayan, walang achievement. Walang na-achieve ang gobyernong ito, kundi ang ayuda na ginagamit nila na kunyari pinamimigay, pero baka one-fourth of that napupunta sa mga tao talaga, pero yung 3/4 ay napupunta sa mga kasabwat nila. So, para pa rin nangangampanya si Bangag. Nakita ninyo? Si Duterte hindi ganito. Work, work, work. Build, build, build. Anong ginawa ni Marcos? Snort, snort, snort. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Diba? Oh. Yan ang sabi ni Crisostomo Mariano, statement of narcotic addict. Okay. Hi, Louie. Oh, yan yung Hi, Louie na yan. Nakita nyo na yan, Casey, di ba? Catholic leaders still quiet. Eh, baka magsalta na rin yung mga yan. You'll never know. Eh, ito lang naman sa akin. Kami nila Mao Chitong, kami nila Ron, kami nila si Edwin, palangga ko, anytime, mayroon yan. Pag may kaguluhan dyan, pwede ito, bumalik yan dito dahil US, Filipino-American yan eh. Ang punto natin dito, mga palangga, we talk about yung mga religious group. Catholic lahat. Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo dahil ang inyong bansa ay nasa pumunoy na. Ang namamayagpag na lang, ang nakadikit sa mga bangag, ang negosyo na pinoprotektahan ng mga bangag, ang mga smuggler. Pero minsan nga, iniisip ko, minsan, kung gusto talaga kayong pasingutin ng nuk-nuk-nuk, buti sana kung kung hindi lang kayo, buti sana kung kasama yung mga demonyo, kaso lang, kayo nakasingot, sila buhay. You know what I mean? Kung patas sana ang laban, na lahat singot, wala na yung lahi natin. Tapos na. And then we can start a new breed. Diba? Simula tayo, pero imposible yun. Alis na gunawin ng buong mundo. Magsimula tayo ng bagong mundo. Ako, payag ako doon. Kayo, payag kayo. Total, sobrang sama na tong mundong ito eh. Lalo na yung mga bangag dyan sa Malacanang. Sobrang sama. Yes. Mataas. Ano yun? Mataas yung totoong bounty ng CI kaysa sa sinabi ni Bangag. Sabi ni Dennis Scorpion. Apocalypse. Yes, Racer, gusto mo ba? Ako minsan naisip-isip ko yun eh. Na matapos na ito kadyutaan nila. Kasi kawawa kayo. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Kaya lumabas kayo ng bahay ninyo. Ganun pa rin ang kahirapan. Bago ako pumunta ng Amerika, mas mahirap ang nakikita ko dyan nung umuwi ako. Almost 2 decades ago. Mas lumala ngayon. Kami noon, alis na tayo dito kasi ang hirap ng buhay, Ngayon, tignan mo yung sitwasyon ninyo. 550, magkano? 600 ang minimum wage ng ordinaryong citizen. Not ordinaryo, na construction or yung mga jeepney drivers, 1,000 lang yata kinikita nila isang araw. Sabi mo na 1,000 isang araw ang kinikita mo. Paano ka makakasurvive? Ang presyo ng gasolina, katulad ng presyo ng Amerika. Ang presyo ng manok ninyo, baka mas mahal pa ang manok dyan kisa dito sa Amerika. Dito, makuha ka ng mura-mura eh. As in, mura. Magkano kilo ng manok dyan? Comment please. Magkano kilo ng manok? Tapos ang sweldo mo lang 1,000. That's $20, Yeah. Kulang-kulang $80. And here, you compare. Although mataas ang bayad sa bahay, 'di ba? Kalahating oras lang 'yan ang sweldo ng ordinaryong mga construction worker sa Amerika. Maybe yung iba baka 15 minutes lang nila 'yan. You know what I mean?
Or yung pag nagtrabaho ko sa McDo, baka 30 minutes mo, 1 hour. Diba? Yung mga ganon. 1 hour mo lang yan. That's the difference. Pero kaya natin yan kung hindi nila nanakawin yung pera ng bayan. Kasi lahat po ninanakaw. Yung mga jutang ginimis na mga lawmakers, supposedly lawmakers, mga makawat lahat. Mga kawatan lahat. Kaya talagang hindi po nagbabago ang status ng mga mahihirap. Magkano? At, si Edwin, 610 per day. 610 pala Palangga. 610 per day, sabi ni Palangga Edwin ko. 610. Okay, 350 sa probinsya. Di mo kaluoy pala talaga ng mga tao sa atin. 350 pesos, paano ka mabubuhay ng maayos? Kaya natin na, tama ba ako? Ito, magaling ito. Accountant yan si Palangga. Dito yan. Magaling na accountant sa Amerika. Si Palangga Edwin. I mean, si Palangga. Kayang-kaya ng Pilipinas itaas ang antas ng buhay ninyo. Kung hindi na pupunta sa bulsa, magsimula sa barangay kapitan, may pagnanakaw. Papunta sa, lalo na ang presidenteng bangag. Pagbiyahe pa lang niya. 2 years? For 2 years, nasaan na yung pledges? May narinig ba kayo na isang malaking company na nag-invest at nabigyan ng trabaho ang mga tao? Wala, puro lang tuka-tuka, tukis-tukis. Ayuda, hanggang ngayon, ayuda ka pa rin. Ang ayuda, mga kababayan, dapat yan, okay, kahit sinong presidente, nandiyan lang yung mga ayuda na yan. When I say ayuda, dapat yan, kasi talagang hindi mo masisirot ang kahirapan. Nagpo-focus siya dapat sa pagkakakitaan ng tao, livelihood program and infrastructures. Hindi niya pupunta pa siya doon para mag-ayuda. Anong ibig sabihin niya? Epal. Pakitang tao na nag-ayuda siya. Pumunta kayo sa ibang mayayamang bansa. Hindi yan trabaho ng presidente na mamigay ng supot-supot na bigas. Katsipan yan. Yan ay pang third world country o pang bangag lang yan. Enough for that. Maraming mabuting pwedeng gawin ang isang leader, ang isang presidente na mas makakapagbenepisyo ang pangkalahatan. Pero mga kababayan, paano ka magkakabenepisyo? Okay? Paano magbibenepisyo ang pangkalahatan? Ang intensyon nila, makipagsabwatan sa smuggler, sa pulboronic. Yang pogo na yung mga sinasabi nila, yung sila Alice Go at yung kung ano-ano pang mga isyo din sa pogo, isa lang pong ibig sabihin niya. Kompetensya. Kasi ang gusto ni Bangag, ang gusto ni Lisa, sila ang Lord. Well, sila na nga, ang Lord sa gambling Lord. Sa kanila lahat, umiintrega. Remember, sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting ahas, this was last year. Si Altenco ay nagbibigay ng 150 million, according to my puting ahas, according to our source, nagbibigay daw ng 150 million dito sa PSG, na I think baka naligwak na yun, you know? Kasi marami silang niligwak dahil tamang hinala. Nagbibigay ng 150 million kay Lisa. Every week. Every week. So wag kayong umasa na mababago ang buhay nyo sa Pilipinas. Kung gusto nyo magbago ang buhay nyo, get out from your house. Speak up. And start the game. Game of Thrones. Diba? Ano? Puro lahat panggigipit. Puro lahat pagnanakaw. Araw-araw na lang nagnanakaw. At sabi, 300 lang po pa, sabi ni Palangga. 300, asan na yung 300? Sabi ni Marie, 300 lang po madam, labas na pagkain at gasolina. Paakyat pa sa bundok habang sila nakalustay ng kabanangyan. Yun na nga, Palangga, kaluoy ka mo, 300 pesos lang ang sinisweldo nyo. Kung ako presidente nyo, Palangga, yan ang una ko talagang gawin. Taasan lahat ng sweldo ninyo. Sisingilin ko, katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, na tutuliin niya si, pangalan nito, si Lucio Tan. Diba? At yung Mylong, at yung Dunkin Donuts. So, nagbayad ka agad ng kanilang taxes. Ito yung nangyayari, mga kababayan, in the past, na nakakalusot ang mga malalaking negosyante na hindi sila nagbabayad ng tax kasi kasabwat ang nakaupo. Okay?
Sa panahon ni Duterte, tutuloyin sila lahat kung hindi sila nagbayad. Kaya kung ako nga, lalagpasan ko yan si Pangulong Duterte. Tayo kung pwede yan, magkano sweldo nyo ngayon? 300? Times 5 kayo kaagad palangga. Kasi doable yan. As long as ang presidente mo, hindi ka nagnanakaw. Magkakaroon lang ang wala tayong budget kasi ganito, kasi ganyan. Kasi ang thinking nila, hindi para sa inyo, kundi para nakawin, i-transfer sa offshore accounts. Ito lang, pinag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong. Di umano, ito si George Garcia, may dineposito ng mga offshore, sa offshore accounts niya, whether siya or kasabwat niya, 1 billion. Diba? 1 billion. So, my goodness. Ibigay ko na yan sa inyo lahat. Alam mo, ito lang pag minsan ako, nagpakapi-kapi ako palang nga. Sabi ko, bakit paputang ito mga to? Hindi sila nabubusog. Ako maka-coffee na ako, makakain na ako. Masaya na ako eh. Bakit may mga si Tambalos-los, ilan na ang bahay sa Forbes Park? Kung saan-saan pa sa Paris, kung saan-saan ang mga property sila sa Amerika, multi-billion, baka trillion pa. Hindi naman nila maisisiksik lahat sa kanilang tiyan, pero bakit ba napaka-sugapa na mga inayupak na to? Bakit ba ito mga to walang pagmamahal sa Pilipino? Nas yung mga sarado utak, inaano nyo, nagpapaniwala kayo na si Duterte ay masama. Iyon lolo mo. Lolo digong nyo, kung yan ay magnanakaw, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, ng mga Marcos Romualdez Araneta, nakabili na yan ng bahay kung saan, bakit nandyan pa rin siya nakatira? Sa kanyang bahay kung saan, yun yung bahay niya pa rin. May nakita ba kayong luxurious kay Pangulong Duterte? Of course, maliban siya ay nagtatravel. Siya travel actually na Marcos. Wala, tingnan mo si Marcos, party every night. Formula 1. Pagtatago, pagsisingot. My God, tangina. Kaluoy ka mo, lumabas na kayo lahat. At kayo ay magsalita na dahil pag hindi kayo lumabas lahat. Ako lalabas. Ako maglalabas. Punyeta. Okay. Yeah, yung sona po, sabi ni Ana Maris. Ay, hindi pwedeng walang sona. Abangan nyo yun. Sa araw mismo, tatapatan natin yan. Tatapatan natin yung sona na yan. Marla, si Pinoy noon, nag-feed up lang siya. I mean, hanggang dyan lang ang kanilang pagmura. Ngayon lahat ay nakawan nila. Grabe, sabi ni Marla DPO. Bakit paano? May kahiyan pa si Noynoy eh. Akala natin si Noynoy na ang worst president. Ito pala ang super-duper worst. Kaisa-isa sa mundo. Ang pagiging alagad ng impyerno. My goodness. Napapag-usapan na natin yan palangga. Pati Comelec, luto na, panalo na. Okay? Martin, kaya sila ang pamilya na yan eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, uulit-ulitin lang natin, ipapaalala lang natin sa inyo. Si Marcos, si Lisa Tanas, may koleksyon sa mga sa Pagcor at sa lahat ng mga casinos at sa Pogo. Hindi yan totoo. Kasi kung si Marcos Jr. talagang gusto niya, hindi kayo matigil na itong mga sugal-sugal na ito, isang stroke lang yan. Isang pirma lang yan. Tapos na yan. Ang mga smuggler, madali lang hulihin yan. Paano nila hulihin kapag anak nila? Paano nila hulihin? Dahil ayon nga sa report ni Clarita Cardos at ayon sa mga naiulat natin based sa ating mga informante, si Martin Araneta ay ang prinsipe ng Bureau of Customs. Si Lisa, lahat ang nagpapatakbo ng pagnanakaw, pang-extort, pagtatara ng sobra-sobra dyan sa Bureau of Customs. Smuggling, Diyos ko po. Ang ngangabels ko dito, Diyos ko po, dito lang. Ang dami kong energy. Paulit-ulit na lang mga kababayan. Malapit na daw yung showing ng Coke, sabi ni Tariray. You'll never know. Hindi natin alam. Kasi ang buhay ay, unpredictable. You'll never know. Baka ngayon na, mamaya, bukas, makalawa. Sabi ni Grace Lagarde, people power. Nasa mga kamay ninyo ang power to better your life, mga palangga. Paano nyo ito mga polis, ito mga bruskong-brusko na ito eh. Ayaw pa kasing mag-speak up eh. Lumabas na kayo, uy. Mga 80, lumabas na kayo.
Pitikin kayo mga itlog nyo. Gusto niya. Basta kayo, parang napitik ni Inday Maharlika kayo mga itlog nyo. Maluoy ka mo. Maawa kayo. Dahil pag nagkaroon tayo ng presidenteng bago, kailangan, alam ko, I know from here, na pag nagkaroon tayo ng bagong presidente, mas better, mas mararamdaman nating lahat. Kasi nakita niyo yung struggle eh. Nakita niyo yung ginagawa sa atin. Kung hindi niya aayusin lahat kayo, sabi ko, magbo-bold star na lang ako. Magpapapayat pa ako ng buong. Magbo-bold star na lang ako sa December. Pero inumpisan ko, meron tayong AI bold star dyan. Pwede na yan, pwede na pagyagan. Pwede na kayo mag-imahinasyon. Diba? So, it's up to you. No, resign. Hindi magre-resign yan Palangga. Binaboy nila ang Davao, sabi ni Hakbang ng Maisog Vancouver. Binaboy talaga nila. Alam nyo, hindi epekto yung resign na yan. Ang epekto dyan, isang kembot, isang boom, boom, boom. Malay nyo, manggaling sa akin yun, o manggaling kay Attorney Glenn, o manggaling kay, sa inyo. You'll never know, mga darling. Okay? Si Mao Zedong, may bago sa Palangga. Kung tinatawag na tayong lahat para mag-marcha sa kalsada, sasama ba lahat? Type yes para malaman natin kung sino ang willing ipaglaban. I love that. Ayan, sabi ni Palangga, type yes. Gusto niyo ba mag-marcha at mag-speak up day? Comment na yes para malaman natin kung sino. Mr. Tesla, hindi pa ako bayad Hindi pa ako bayad. Okay? Pangkape or salad. Tesla ka rin ba Palangga? Take care always. Stay healthy, strong. We need you to fight for all of us. Thank you Palangga. Okay, thank you so much. Okay? Doon ulitin ko lang mga kababayan, yung mga gusto kong para sa book ni Attorney Vic Rodriguez, mag-email lang po kayo dyan sa maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Ito pa pala na, ipa-flash natin kung saan-saan yung palabilin sa iba't ibang bansa ito. Pero so far sa US, ako muna, ang alindog ko muna mag-email kayo. You have to read this, you have to have this copy, hanggang saka dududuhan ng inyong apo, kasi itago nyo yan, alagaan ninyong libro, dahil yan ay history. Nandyan lahat ang ebidensya. So you have to get your copy. Pero wala pa po yung actual copy sa akin. I'm just waiting. Okay. Wala na catch. Yes daw. Tignan natin dito mga palangging. Yes. Sino dito? Yes. Ang daming gustong mag-yes. Gusto niyo ba lumabas sa kalsada? Ayan naman pala eh. Okay. Ito yung tanong ko sa inyo. Pag meron bang isang personalidad, dalawa na personalidad na magsabing, nandito tayo sa Maharlika Village, nandito tayo sa Maynila, samanin niyo ko, magpiprayer rally tayo. Ito naisip ko lang. Get ready. Okay? Magdala kayo ng flaglets. Yung malilit na flag. I hope mayroon akong flaglets dito kaya nandoon okay? Magdala kayo. Yan, dapat bawat isa, kung ready na kayo, pag may isang personalidad, sinong ready dito na lumabas? Okay? Bahain natin ang Maynila. Bahain natin ang buong Pilipinas. Get your flag now. Okay? Get your flag dahil pag may mga nag-speak up day na, pag may nanguna na, let's say mga Catholic Church or whatever religious group, dapat lahat kayo may flag. Ang ganda niya. Pag nagkaroon ng, pag kinuha ng international media, historical yan sa buong mundo. Na flooded ang buong Maynila, flooded ng mga flag ng Pilipinas, Davao, Luzon, Visayas, Mindanao. Raise your flag, sabi ni Hans Lee. Yes, kailangan, or kung wala kayo pambili, dahil mahirap din talaga tayo, kumuha kayo ng bond paper Palangga. Ginagawa ko yan ng bata ako. Kumuha kayo ng bond paper, kumuha kayo ng stick, or popsicle stick, maliit lang, kahit ganito, masyado na itong malaki. Flaglets lang. Pwede na rin yan. Ganito, half of bond paper. Ganito. Okay, ito. Gumawa na kayo ngayon, half ng bond paper, lalagyan nyo ng papel na dyan, mag-drawing kayo. Tapos kakanta tayo, ano man yung kanta natin dyan, pagdating ng kung sino man ang manguna dyan.
ipakita ninyo, dito lang natin makikita yung ating sentimiento. Speak Up Day. Luzon, Visayas, Mindanao. Kayong mga police, AFP, teachers, nurses, doctors, construction workers, mga tindahan, get your flag now, ipakita ninyo. Kahit nagtitinda kayo, bukas nagtinda kayo, get ready kasi you'll never know na lahat mag-speak up na. Ang ganda niyan. Matatalagay na naman tayo sa buong mundo na nagkaisa tayo. And I hope, last na yung pagkakaisa na yan, na paglabas sa kalsada, talagang ang susunod, kung ano man ang mangyari, gawin nila yung tama para sa bayan. Nakakapagod na makipaglaban talaga. Napapagod na ako para sa inyo. Kasi kayo yung kawawa. Uwi ka sa bahay mo, wala kang pagkaon. Kaya na tayo nagsusumikap, di ba? Lahat naman tayo dito sa akin na nanonood. Ano sa lang, sobrang yaman kayo. Bakit ganito yung emotion ni Marlica? Sukang-suka po ako sa kahirapan na nakita ko sa Pilipinas. Sukang-suka ako na kung pwede ko lang, I wish I can save the world. Paglabas mo pa lang, may nangingi. Nakita mo si tatay, si lolo, nagtinda ng ganito. Hindi na, kaya nga yung mga vloggers na mga iba, yung content nila is nagbibigay. Although, we call that, anong tawag doon, ang term doon? Alam ni Edwin yun, kung nandyan pa siya. May term dyan, yung ginagamit yung kahirapan, tapos I can't think right now. Okay? May term dyan. So, ginagamit ng mga vloggers yung kahirapan para matulungan. Okay lang yun, basta malaki ang bigay nyo kaysa naman wala. Diba? Yung mga vloggers, buti pa yung mga yan nagbibigay. Yung iba naman, sa totoo lang, ito mapag-usapan ko ng ibang mga vloggers. I'm not gonna mention names. Poverty porn. Thank you, Harry F. Yan, poverty porn. Kung kaya nyo magbigay ng malaki, alam mo yung nabubwisit ako, ito may dito ha, itong mga vloggers na ito ha, ito buwisit na buwisit ako dito, bibigay mo ng 500, tapos yun na yung content mo. Kaya yung mga nagbibigay ng isang, kunyari 50,000, okay na sa akin yan. Kahit man ng 10,000, wag lang yung, tapos yung mga nagpapabunot, yung nagpapabunot ng tsokolate o chicken, may mga nakita akong gano'n eh. Pag ganon, bumunot ng chicken, bigay mo na pati tsokolate, pati may pera na. Ibigay mo na lahat. Kung ba sa una, game lang. Kung palang bunot ka, yung mga tinatarget nila sa probinsya, pag bunot, ang nakalagay na first tsokolate, kasi sa chicken. Mga bata, kaluoy man. Naging bata din ako, di ba? Imagine mo, syempre, iba chicken kasi wala silang ulam. Tapos, hindi mo na bunot tsokolate. Kung ako, ibigay ko na lahat. Pati cash. Yung ibang mga anta-anta dyan na mga mayayabang na vlogger, 500 content nyo na, palunok ko sa inyo lahat yan eh. Bigay kayo at least 10,000 pataas. O kahit 5,000. O parang si Tulfo. O, dahil mo si Tulfo, di ba? May napanood ako dyan ng mga dati-dati dumadaan sa reel. Ang dami-daming views. Bibigay lang yung tao, 1,000, 2,000, ito pa, pamasahe. O ito pa, ganyan-ganyan. Yan, senador na yan, dapat mabum-bum-bum na rin yan. Oh. Kung i-content nyo yan, damihan yung bigay. Bilib po ako dun sa mga vloggers na pinapatoyan pa ng bahay, tapos binibigyan ng mga pangkabuhayan. I love that. Gustong-gusto ko yan. Natutuwa ako. Pero yung gagamitin nyo yung content, tapos 500, 10 tsokolate, at saka manok. Palunok ko yung buong manok sa iyo. Buisit. Kaluoy na. Nagamit nyo na yung tao. Diba? Poverty porn. Anyway, may 500 palangga na ganyan. Gusto mo mamigay, diyan ka sa vlog mo, mamigay ako. Huwag mo na pahirapan, gagamitin mo pa ng content. Diba, boss, ako malaki-laki binibigay mo.